Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ang paksa natin sa ngayon ay sa wikang Arabic, al-hathu alal istighfar. Ibig sabihin nito, mga kapatid, ay ang paghimok sa paghihingi ng kapatawaran. Paghihingi ng kapatawaran. Lahat tayo, mga kapatid, walang exemption, na tayong lahat ay nagkakamali, nakakagawa ng kamalian, nakakagawa ng kasalanan, o nakakagawa ng anumang labag sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay lagi nang naghihingi ng kapatawaran. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kathiral istighfar. Si propeta ay laging naghihingi, napakarami ang kanyang paghihingi ng kapatawaran. Fa innal anbiya kanu yukthiruna minal istighfar. Sapagkat ang mga propeta, hindi lamang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kundi ang lahat ng mga propeta, ay sila ay lagi nang naghihingi ng kapatawaran. Dinadamihan nila ang kanilang paghihingi ng kapatawaran. Biruin natin, mga kapatid, na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya na ang pinakahuling propeta at pinatawad na ang kanyang mga nauna at huling kasalanan. Pero dinadamihan pa rin niya ang kanyang paghihingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Naghihingi ng kapatawaran ng marami ang mga propeta upang ipakita yung pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, liizharil ubudiyati lillahi subhanahu wa ta'ala. Ang pagsamba, lumilitaw ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng kung saan ay sila ay palaging naghihingi ng kapatawaran. Makikita natin, mga kapatid, si Ibni Umar. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala, in kunna lana'uddu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahidi mi'ata marrah. Kami, sabi niya, si Ibni Umar at ang kanyang mga kasama ay katiyakang binibilang namin para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano yung binibilang nila? Yung paghihingi ng kapatawaran ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid, sa isang lipon, isang pagpupulong. Kung sila ay nagpupulong kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lagi nang humihingi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at binibilang nila ito mi'ata marra, 100 bisis sa isang pulong na humihingi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. O aking Panginoon, patawarin mo ako, at ako ay nagbabalik loob sa iyo, o kaya'y tanggapin mo ang aking pagbabalik loob. Innaka antat tawwabur rahim. Katotohanan na ikaw ang higit na nagpapatawad, higit na tumatanggap ng pagbabalik loob, ang higit na maawain. Sa ibang salaysay, Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. O aking Panginoon, patawarin mo ako, tanggapin mo ang aking pagbabalik loob. Katotohanan ikaw ang higit na nagpapatawad, higit na nagtatanggap o tumatanggap ng pagbabalik loob. Ghafur, innaka antat tawwabul ghafur, sa pag-uulat ni At-Tirmidhi. Sa una ay pag-uulat ni Abu Daud. Sahih, malakas na hadith, mga kapatid na nananampalataya sa Allah.
Innaka antat tawwabul ghafur. Katotohanan na ikaw ang laging nagpapatawad, tumatanggap ng pagbabalik loob, at ghafur, higit na nagpapatawad. Laging tumatanggap ng pagbabalik loob at higit na nagpapatawad. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, mapapansin natin dito sa hadith na ito, mga kapatid, innaka antat tawwabur rahim, innaka antat tawwabul ghafur. Makikita natin, mga kapatid, at-tawwab, ar-rahim, al-ghafur. Makikita natin, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fan-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzakara ma yunasib. Si Propeta ay binabanggit niya sa pamagitan ng kanyang paghihingi, pamagitan ng kanyang panalangin, yung tugma na hinggil sa mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, mimma yata'allaqu bi asma'illahil husna. Tugma sa paghihingi sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng mga pangalan ng Allah, mga mabubuting mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at-tawwab, ar-rahim, al-ghafur. Kung tayo ay maghihingi halimbawa ng panustos, rizq, pangkabuhayan o ikabubuhay, Allahumma rzuqna, o Allah, bigyan mo kami ng panustos, ya Razzaq, ya Karim. Tingnan natin, mga kapatid, itutugma natin, mainam na itutugma natin sa mga mabubuting mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Razzaq, o ikaw na nagbibigay ng panustos. Ya Karim, o ikaw na higit na mapagbigay, nagkakaloob ng mga biyaya. Karim, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Amar Allah subhanahu wa ta'ala ibadahu bil istighfar wa annahu yaghfiru dhunuba ibadihi liman istaghfarahu. Ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paghihingi ng kapatawaran, sapagkat siya ay pinapatawad niya ang kanyang mga alipin. Ipinag-utos niya sa kanyang mga alipin ang paghihingi ng kapatawaran, at katotohanan siya ay pinapatawad niya ang kanyang mga alipin, ang sino mang kanyang alipin na maghingi ng kapatawaran sa kanya. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. At kayo ay maghingi ng kapatawaran sa Allah. Katotohanan ang Allah ghafurur rahim. Ang Allah ay nagpapatawad at maawain. Higit na nagpapatawad at higit na maawain. Sa ibang talata, wastaghfirillah innallaha kana ghafurar rahima. Ikaw ay maghingi ng kapatawaran sa Allah sa iyong mga kasalanan. Katotohanan ang Allah kana ghafurar rahima, ay lagi nang nagpapatawad at pinaka maawain o kaya ay mahabagin. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Allah subhanahu wa ta'ala, lagi nating alalahanin na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay lagi niyang tinatakpan ang ating mga kasalanan. An Allah subhanahu wa ta'ala kana kathira as-satr li dhunubi ibadihi. Tinatakpan niya palagi ang mga kasalanan ng kanyang mga alipin. Wadaimar rahma li ibadihi al-mu'minin, at laging nandyan ang kanyang mga awa, mga biyaya sa kanyang mga alipin na mga mananampalataya, mga mananampalataya sa kanya, mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Faman aznaba dhanban saghiran kana o kabiran thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Sino mang gumawa ng kasalanan o nagkasala, malaki man ito o maliit, pagkatapos ay maghingi ng kapatawaran sa Allah
subhanahu wa ta'ala ay matatagpuan niya ang Allah subhanahu wa ta'ala na higit na nagpapatawad. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. At sino mang gumagawa, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا, at sino mang gumagawa ng masama, aw yazlim nafsahu, o kaya ay dinadaya niya ang kanyang sarili, pinahamak niya ang kanyang sarili, thumma yastaghfirillah, pagkatapos ay maghihingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala, yajidillaha ghafurar rahima, matatagpuan niya ang Allah subhanahu wa ta'ala na mapagpatawad at maawain, higit na mapagpatawad at higit na maawain, o kaya ay higit na mahabagin. Ano ang murad sa sinabi dito na yazlim nafsahu? Bizulmin nafs, yung murad, yung ibig sabihin kahulugan, papaano nadadaya ng tao ang kanyang sarili, mga kapatid. Ang tao kapag gumawa ng mga masasama, al-amal as-sayyi'ah, kapag gumawa ang tao ng mga gawaing mga masasama, yaudu dararuha ala fa'iliha, babalik ito, yung resulta ng kanyang ginawa ng mga kasalanan o kasamaan o paglabag sa Allah subhanahu wa ta'ala ay babalik sa kanya, babalik sa sino mang tao na gumawa ng kasalanan o gumawa ng kamalian. Yung darar, yung pinsala, yung may dudulot nito na kapinsalaan, kapahamakan, ay unang-una ibtidaan ala fa'iliha. Unang-una ay dito babagsak, dito babalik sa sino mang gumawa ng mga amal as-sayyi'ah, mga gawain na mga kasalanan, sa kanyang sarili mismo, sa kanyang sarili, aw yazlim nafsahu, sa talatang ito, o kaya ay dinaya niya ang kanyang sarili kasi gumawa siya ng mga kasalanan, akala niya ay makakabuti sa kanyang sarili, katulad ng pag-inom ng alak, pag-iwan sa pagdarasal, hindi pag-ayuno, o anumang mga bagay na ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya gagawin. Anumang bagay na ipinagbabawal ng Allah, yun ang kanyang gagawin. Pag-inom ng alak, o anong pa mang mga ipinagbabawal, yun. Akala niya ay maganda, akala niya makakabuti, hindi. Kasi yung darar, yung pinsala ng kanyang ginawa na kasalanan, ay babalik mismo sa kanyang sarili. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kaya sikapin natin na tayo ay maghihingi palagi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kasalanan na ating mga ginagawa dito sa mundo, malaki man o maliit. At tiyakin natin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay lagi nang nagpapatawad sa kanyang mga alipin, sa kanyang mga alipin na mga mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang mga alipin na naghihingi ng kapatawaran. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum.